So sino kaya mga kababayan itong mga bisita? Dahil itong isa mga kababayan, alam kong magandang morning sa atin lahat mga kababayan. Ang Team Daddy Frankie ay patungo kila Marites ngayon dahil ito na yung huling araw, huling lamay niya. So bukas is ililibing na siya. At kaya kami ay pupunta ngayong maaga dahil may bisita si Marites. May mga kaibigan si Marites na nakiusap sa akin na dalhin ko daw sila doon. Unang-una kasi wala silang sasakyan, hirap sa transpo. Kaya ayun, gawan natin ng paraan para masaya naman si Marites na makita niya yung mga kaibigan niya. Makita niya hanggang sa huling sandali, no? So sino kaya mga kababayan itong mga bisita? Dahil itong isa mga kababayan, alam kong gusto nyo rin nung nabubuhay pa si Marites. Gusto nyo na magkasama sila. Pero hindi na umabot sa puntong yon, kaya ayun, papasyal na lang. Mga kababayan, samahan nyo po kami para makita natin si Marites sa huling lamay or huling araw. Tara, let's go, samahan nyo kami. Ayan sir, nandito na tayo kay Marites. Baba tayo. Una ka bandam? Okay. Si bandam una. Diretso lang bandam. Okay sir. Okay. Yopo. Ayan mga kababayan. Itong mga bisita natin ay gustong makita rin ng huling lamay ni Marites. Ay, wala. Pero yun. Ayun yun. Morning po. Morning. Huling araw na, no? Anong oras yung alis bukas? Alas 10 ng umaga. Ba't mo tinitignan si Marites, bandam? Bukas lilibing na si Marites eh. Ha? Bukas lilibing na. Bukas lilibing na. Ano araw nun? Saturday. Bukas linggo. Oo. Dapat padala tayong pare. Pare? Hindi, dadalhin naman sa simbahan eh. Tanong mo kay sir. Yung pare, dadali yung simbahan. Dapat patawag tayong paston eh. Ha? Paston. Baston? Hindi, paston. Pastor. Bakit? Anong gagawin ng pastor? Catholic sila eh. Katolik ko. May ikaw si Marites Ha? May ikaw. May hikaw?
Nakita mo? Meron? Ay, oo. Hindi na tinanggal yung hikaw niya, ano? Pagka natatik ng taon, di marites, di talantay niya, buto-buto na. Ano? Di ko talantay, buto-buto. Matagal pa yun. Mataga pa talantay niya. Mm. Kasi yung talantay, mga buto-buto, dapat dadalhin yun. Ito na, sa libingan niya. Iwanan, Hmm? babayaan lang. Oo, doon sa libingan. May Libingan iwan. niya. Ano yung buto-buto niya, yung talantay niya, wali-walay. Mm. Wali-walay yun, Mm. buto-buton. Oh, after a year. Kasi tabaw na, sira-sira na. Mm. Pag matagal na. Dapat si Marites eh. Lagyan natin pantawat ng Lipinas eh. Hmm? Pantawat, Lipinas. Lagyan ng Pantawat ng Lipinas. pantawag ng Pilipinas? Oh. Ano yung pantawag? Pantawat ng Lipinas. Ah, watawat. Oh. Sa mga ano lang yun. Ano, mga tindalo, mga pulit, mga Mhm. dinyaran. Oo. Dapat dadali si Marites yung libingan bayani. Pwede. Sa mga bayani yun. Ano, namatay mga tindalo. Mm-mm. Doon dadalhin yun. Mm-mm. Si Marites, yung perito ni Marites, perite. Yung perito ni Marites, di ko nakita yung perite. Yung Yung perito niya, mga, pera? hindi yung si Marites, yung perito, yung mga perita, di ko nakita. Pirata? Hindi, perito. Ah, Anino espiritu. niya, di ko nakita. Alin? Yung anino niya, Hindi natin nakikita espiritu. Spirit is nararamdaman. ang pirek. Mm-mm. Espiritu. Hindi pirata. Pirata nasa dagat. Yung perito, hindi natin nakita. Mm-mm. Spirit. Ano, angin lang. Oo. Ikaw, wala kang pirek, meron. Buhay pa ako eh. Ha? Buhay ka. Ang dami mong alam talaga, Bandam. Ano, salita? Ha? Ayaw. Sino? Si Marites. Kausapin mo, sasagot yan. Pag sumagot, huwag kang tatakbo ha. O, sige, kausapin mo, dali. Marites, salita ka. Kausapin mo, ano ba gusto mong sabihin kay Marites? Ba't gusto mong magsalita si Marites? Marites, nanto ko ng tanangit. Area ng Diyos. Mm. Tapos mga samo, mga Indian. Mga Indian, mga Aingen. Mga sama ni Marites, mga Indian. Mga tao ni Apoditos. Mm-mm. Oh. Pati si Ibulong mo siya, kausapin mo, wag ako. Lapit ka doon, urong konti. Urong konti. Yan. Marites. Nakakarating ka ng area ng Diyos. Mabuti tayo, mabait ka. Mas mga damit ni Marites, puro diamond. Puro tayo mo. Oh. Mga diamond ni Marites. Tumatawa si Marites sa'yo eh. Sino? Marites. Tatawa. Mm. Marites. Mm. Medyo malayo. Ako ay hindi ko kilala, hindi ko abot eh. Hindi mo abot. Hindi, kasi nung na-vlog natin siya, asa na si Marites? Ay, nandito, nagbabantay sa shelter, no? Tapos marami kasing, nung nailabas ka namin, sir, maraming mga nagko-comment na dapat mag-meet kayo ni Marites. Eh, kaya lang ayun, maiksi lang pala yung buhay niya, hanggang ganun na lang. Bakit ano? Meron bang sakit? Bigla yata. Heart yan. attack, no? Sakit sa puso. Ah, Matagal na sakit. yun na 53 years old lang. 53, tama? 53 years old lang. buti matanda na ako doon ah. Mm-mm. Ikaw?
79? 72. 72. Maingat talaga ang Japanese, no? Ano sikreto, sir? Wala. Bakit 72 pogi ka pa rin? Kailangan Nung bata pa ako, pogi ako, sir, eh. Pero ngayon, hindi na. Hindi ko alam. Anong sikreto mo, sir? Bakit? Kahit matanda ka na, pogi pa rin. Share mo naman sa amin. siguro Pati kay Bandam. Tingnan mo si Bandam. Dati, pogi yan, eh. Seryoso si Bandam, eh. Tinatanong ni Bandam, mga kababayan, bakit daw hindi nasagot si Marites, eh. Sabi ko, baka pag sumagot si Marites, baka tatakbo ka. Ha? Hindi? Hindi ka matakot? Hintayin mo mamaya, babangon yan. Kakain pansit. Si Marites kakaipan. Birthday na apo niya, eh. Dito na po niya. ano batch skate niya. Ha? Batch skate niya. Ano? Ano? Ulit, sir? Ulit? Tanong mo kay Bandam, yung tinatanong mo. Bandam, may tanong si sir. Ilang taong ka na? Ilang taong ka na? How old are you? 22. 22. Meron ka birth certificate daw. Kukuha akong certificate. Anong kukunin mo? Certificate. Hindi narinig ni Marites. Certificate. Bahala na kayo mag-usap dalawa. Englishin mo to kay English yan. Hindi, malayo kasi na salita namin eh. Wait, son. Oh. Wait, no. Japanese. I don't know. Wakaranay. Arigato. Wakaranay. Arigato. Thomas. Arigato so much. Wow. Mami Marites. Mo kami iniwan. Mami Marites. Ang Christmas party lang, magkasama pa tayo. Ano nang nangyari? Mami Marites. Pasko, magkasama pa tayo. Ba't ganon? Marites. Kuminiwan. Saya-saya pa natin ang Christmas party natin. Tapos ngayon, ganyan. Sabi mo, magkakasama pa tayo tayong January. Ngayon, iniwan mo na kami.
Maraming salamat, Mama Marites. Tinuring na rin kitang magulang. Kapakabait mo sa akin, sa amin. Hindi talaga ako makapaniwala na mawawala ka na. Oo, ngayon lang. Ngayon lang. Dati pa namin talaga plano pumasyal dito. Mga kababayan, siya si Edwin. Best friend po yan ni Marites. Napanood po kasi ni Edwin, mga kababayan, yung nangyari kay Marites na panood niya sa vlog natin. Kaya siya pumunta sa bahay at nakiusap na kung pwedeng isama siya rito. Dahil sa tagal nilang magkakaibigan, ay hindi pa nakakarating at nagulat nga si Edwin. Kaya ito, nandito kami ngayon. Tapos papakita ko rin sa'yo, bro, yung napakalaking bahay ni Marites. Halika. Dito ang bahay ni Marites. Pakita ko na yung bahay. Bahay. Automatic yan. Pag-4. Dito. Dito siya, mga kababayan. Dito siya binawian ng buhay, yung natagpuan na lang nila. Kasi after kumain ni Marites, pumasok siya raw dito sa kanyang bahay. At ayun, nagulat na lang yung mga anak, asawa, nakita nila dito na nakahiga isa, nanginginig ang buong katawan, nangingisay. Ito, ganito kalaki ang bahay ni Marites. Lahat tayo hindi natin alam kung 21 lang, kasama pa namin siya.
At pakita ko rin mga kababayan, sa loob ng halos 2 buwan lang ay nakabili ng motor si Marites dahil sa pagtatrabaho niya po sa atin. Ito po yun. Second hand lang po ito mga kababayan. Pero sa kanyang pagtsatsaga, sa kanyang kasipagan, in 2 months time, napakaiksi ng panahon pero nakabili na siya ng ano. Ito ay kumbaga mga kababayan, napaka-importante ito sa kanya. Napaka-importante ito mga kababayan sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Dahil dito po ay bundok, malayo sa labasan, di ba? Pero nagtaka ako, no? Walang hindi na itakbo kahit gamit lang yung motor. Walang driver. Sa bagay pag oras mo na talaga mga kababayan, no? May kasabihan na maraming dahilan talaga. No? Siguro hindi na naisip kasi ayon sa mga anak, 2 oras bago na itakbo sa ospital. Okay? Tara, kamustahin natin din yung mga anak after natin maibigay yung mga ano. Ate, kumusta na? Okay na kayo? Wala nang problema? Okay na po. Happy na? Nabili na lahat ng pangailangan? Salamat. Panganay na anak mga kababayan. Tapos ito yung bunso. At ilan magkakapatid sila Ate Marites? Bali, 5 po kayo, di ba ka? 5. 5. Yan. At isa ito sa kapatid ni Ate Marites mga kababayan. Hi ma'am, ilang taon na po kayo? 52. Saan po kayo galing? Antipolo po. Sa Antipolo. Sino panganay sa inyo ni Ate? Siya po, tapos sumunod ako. Kayo ang sumunod. Opo. Ilang kayo magkapatid? 5. Asan na yung 3? Patay na po yung isa, kasunuran niya. Yung Nauna lang yung tapos siya na. Ay, yung iba yung kapatid nasaan? Andito po. Nandyan din. Siya po? Bata pa. Wala na, makunat na. Makunat na. Bata pa. Pinakapanganay si Ate Marites. Opo, siya yung panganay. Kaya palang napakabait. No? Kumusta naman bilang kapatid si Ate Marites? Okay naman siya, maano naman. Konting ano lang namin, konting hingi lang namin, ibinibigay din niya sa amin. Kung ano yung, may problema kami, andyan agad siya. Kahit na walang-wala siya, pupunta yan kung walang financial, yung ano niya, sarili niya. Kaya yung namatay yung kapatid namin isa, wala man siyang financial, siya yung naglalakad siya lahat. Kahit na may sakit siya na siya nun, kaya lang. May sakit na siya. Ibig sabihin talagang matagal niyo nang alam yung kanyang karamdaman. Hindi, ito lang huli, pina-check up namin siya sa Antipolo. Oo. Tapos napakarami niyang sakit. Inanuhan namin siya ng gamot kaso for 1 week lang. Uwi na siya rito sa mga anak niya. Ayoko pa siyang pauwiin kasi nga gusto ko doon muna siya gumaling sa akin. Uwi na siya. Pinayagan ko, sabi ko bilhin niyo yung gamot niya. Hindi pwede generic, kailangan branded para gumaling ang mama niyo. Tapos hindi siya pwede magtrabaho, hindi siya pwede magbuhat, hindi siya pwede mapagod. Ganun ang sabi. Ano ba sabi ng doktor nung napacheck up niya? Ano po siya may sakit sa puso, cholesterol, UTI, high blood, tsaka diabetic. Yun ang dami niyang sakit. Ang nabili lang namin na gamot noon, yun sa diabetic lang at tsaka sa puso. Kasi wala nga pera. Dinala ko talaga siya sa private. Ayoko kasi sa public dahil yung isa namin kapatid, dun nga namatay. Kaya yun. Wala rin, namatay din siya. Salamat ma'am. So ano ta naman, pag-pray na lang po natin, no? Mabait naman yan sa ate. Mabait na kapatid. Yung bunso naman na anak. Hi ate. Kumusta si Ate Marites bilang nanay niyo? Okay po. Okay naman po si mama kasi siyempre mama ko po siya. Paano mo siya ilarawan bilang ina? Paano niya kayo pinalaki? Paano yung mga batas niya bilang isang nanay? Meron po talaga siyang minsan po na na binabanggit po sa akin na hindi ko po nasusunod. Tapos siyempre po bilang anak po ako, ano po yung nararamdaman ko pa rin po kay mama. Yung iba po
Hindi ko po ma-explain. Hindi mo explain. Opo, kasi po marami na po kami pinagdaanan. Alam ko malaki ang magiging pagbabago dahil wala na si Nanay Marites. Pero alam ko yung mga usapan natin ngayon is andyan pa siya, naririnig pa niya yung mga usapan natin, pinagmamasdan niya tayo. Ano ang maipapangako mo kay Nanay Marites para maging masaya siya? Ano po, marami po, yung magbabago po ako, ganun, para lang po sa kanya kasi ayun po yung sinasabi po niya sa akin. Magbago na po ako, ganun. Tapos, sabi niya po, wag daw po kami mag-away ng ate ko kasi dalawa lang daw po kami nandito po sa Cavite. Bakit? Ano ba yung gusto ng nanay mong baguhin niya sa'yo? Yung ugali ko po. Opo, kasi So, minsan ka bang po, anak? Hindi naman po, minsan po kasi kakatampuhan po kami. Hindi po nasusunod po yung mga So, sinasabi. yun lang. Lagi mo lang iisipin yung payo ng ating ina, Apo. Dahil ang ating ina, kailanman, hindi niya matitiis ang anak, no? Apo. Salamat. Ay, si ate naman yung panganay. Ate, konting katanungan na lang, ate, no? Pwede bang ilarawan mo sa amin ilarawan mo si Ate Marites kung paano niya kayo pinalaki mula nung bata ka hanggang ngayon? Sobrang bait po, sobrang pagmahal po sa mga anak po niya. Kasi po, simula sa pool po, alam na alam ko po yung gali po ni mama ko. Kaya po ganun po yung makikisama niya po sa amin. Kaya po di ko po siya sa akin kasi po, ako lang po yung nakakaintindi po sa kanya. Pag may problema po siya, naiintindihan ko po yung problema po niya. Kaya po hindi ko po siya masisi kung ano po yung namin pagsasama. Tapos po nagpapasalamat po ako sa kanya kasi po nakasama po namin siya na matagal. Sobrang mahal na mahal po namin siya. Hindi po talaga namin siya makakalimutan. So, kumusta naman ang naging usap-usapan ninyong magkakapatid mula nung naibigay namin yung pera? Expected mo ba na gano'n na may darating pang biyaya galing sa mga taong nagmamahal kay Ate Marites? Wala na po. Hindi po namin na-expect pa na meron pong darating pa po ulit na biyaya. Kasi po namumroblema po talaga po kami sa sa paglibing po ng mama po namin. Kaya po gumagawa po kami ng paraan. Hindi naman po namin po alam na may biyaya pa po galing po sa Diyos na darating. Nagaling din po sa inyo, Daddy Frankie. So, nung dumating yun, anong unang-una mong naisip? Kasi iyon ay una, syempre, sa gabay ng Panginoon. Opo. At dahil sa kabutihan na ipinakita ni Ate Marites, kaya maraming napamahal sa kanya, sa pag-aalaga niya kay Nancy. Opo. Nakita nila yung totoong tao, totoong may pagkaibigan si Ate Marites, kaya maraming nagpadala ng tulong. Ano ang unang-una mong naisip nung dumating yung biyaya dahil sa kabutihan ng inyong nanay? Ang masasabi ko lang po sa mga nagbigay po ng tulong po. Maraming salamat po sa maayos na po talaga yung libingin po ng amin mga magulang. Tapos po yun po, talagang na po siya, makatahimik na po yung kaluluwa niya, maging masaya na po talaga siya. Sa pilingin po ni Papa Jesus. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, yan po yung mga nakalap lang natin. Siyempre inalam din natin para maging maayos ang lahat, no? Maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan, sa lahat po ng nagpadala ng tulong. Hindi man po namin kayo mabanggit lahat, basta lubos nagpapasalamat una sa ating Panginoon, at ako'y nagpapasalamat din sa inyong mga kababayan. Ganon din sa pamilya na iniwan ni Ate Marites. Taos puso sila nagpapasalamat sa inyong lahat. Maraming salamat and God bless.